Good day guys, at kumusta na po kayo lahat? Good morning po. Oras po natin ngayon ay 3 o'clock na umaga. Ayan po. Pasensya na po kayo at hindi ako masyadong nakapag-upload ditong mga nakaraang buwan simula ng pagdating namin dito sa Canada. At pasensya na rin po na dahil na hindi ako nakapagbigay ng information at mga nakatulong or sa mga nagtatanong sa akin na mga open work permit na pupunta po dito sa Canada. Ngayon po ay babalik na po ako sa pagbibideo kasi po ay available na po yung ating laptop para sa pag-edit po nating mga video at pag-upload. At sana po ay makatulong ulit ako po sa inyo. At sana po ay suportahan nyo pa rin po ako sa aking mga videos na i-upload. So ayun po, ako po ay papasok na. At medyo malayo-layo pa po yung aking babayahin kasi dun po ako nakaka-assign ngayon. So ayun, ang naging una ko palang trabaho dito sa Canada ay naging kitchen staff po ako. Naging dishwasher. Tapos cook sa isang food court dito sa area po namin sa London, Ontario. Pagdating po namin noong April this year lang, ako po ay nag-apply na po kaagad through online. Marami po ako in-applyan kasi yun nga po, hirap naman po ako makapag-adjust kaagad. Hirap ako makatulog kasi nag-a-adjust pa. Pag madaling araw, pag nagigising ako, apply ako ng apply sa Indeed. In 400 meters, turn left onto Glendon Drive, County Road 14. Signs for County Road 14, Glendon Drive. So
Saan ba ako yun? Apply na ako ng apply. So Turn left onto Glendon Drive, County almost Road 14. Signs for County Road 14, Glendon 2 Drive. weeks. So almost 2 weeks po ako. Apply po ako, na-apply sa Indeed. Marami na pong tumatawag. Maraming tumatawag na mga company na gustong kumuha sa atin. Kasi po demand po talaga dito yung welder tsaka yung machinist. Tapos yun nga, hindi po kagaya po ng inaasahan natin na makapasok agad sa mga posisyon na ating mga na-experience sa Pilipinas. Ay nag-expect na po ako na ganun yung magiging resulta, kaya nag-try po ako sa ganito pala yung nadaanan natin kagabi. Walang masyadong mga ilaw pag sa gabi. At ito po ay isang county road. Sa county road lang po tayo dumaan para maganda yung view at hindi tayo masyadong mabilis sa takbo kumpara dun sa highway. So ayun po, pagdating namin dito sa Canada ay nag-apply po ako ng through online sa mga Indeed. May mga tumatawag naman po, pero kasi yung style nila dito ay online interview. So yun, online interview, minsan sa phone interview. Kaya yun lang yung madalas na na-experience ko na as open work permit na nag-a-apply ng trabaho dito sa Canada. So pag naman po, sa umaga naman po, pag umaga naman nagtatry din po ako na mag-walk-in sa mga company para ipasa yung aking resume na Canadian format. So try ako ng try, kasama ko si Joseph, yung kaklase ko na nasa Pilipinas na international student dito. Kasama ko siya sa pag-a-apply kasi graduate na rin siya as international student, at para i-process din yung pag-i-experience niya ng trabaho dito. So yun, apply kami ng apply. Tapos mag-bus lang kami kahit malamig. Tapos lakad minsan kahit umuulan pa ng yun time na yun umuulan pa ng yelo na maliliit. Tapos yun, kasi yung time na yun mag-alas 12 na ng tanghali, medyo gutom na. Nagsabi ako sa kanya na pumunta kami dun sa isang mall para kumain dun sa food court. At hindi naman po namin inaasahan na yung pagpunta po namin dun ay may opportunity pala na nakalaan para sa amin dun. So habang pumipili kami dun sa aming kakainan or napili namin na tindahan, habang namimili ng ulam dun sa kanila, ay biglang nagsabi sa amin yung may-ari na kung kami ba daw ay isang Filipino. So kinausap namin, pero yung may-ari na yon ay isang Korean na naging international student din dati dito sa Canada. Tapos yun,
kinausap kami na nagtanong siya kung naghahanap ba kami ng trabaho. So syempre kami naman sinagot din namin na oo, kasi yun nga, naghanap naman talaga kami. Nung hindi namin inasahan na yung pagkasabi niya na ganun, ay diretso na pala interview yung ano niya. Kaya habang kumakain kami ay in-interview niya kami. At sabi niya sa amin na Filipino din daw po yung ano niya, yung cook dun sa dun sa kanyang restaurant or sa food court nga na kainan. So ayun, sa after 2 weeks na pag-a-apply ko ay nakapasok kami dun sa kanyang tindahan dun sa mall as kitchen staff. Pero sa ibang mall kami napunta ni Joseph. Ayun, after 2 weeks nga, sa after 2 weeks na yun, yun yung pinakauna kong trabaho, yung pagiging kitchen staff. Pero yung major ko na trabaho doon ay yung paghuhugas. So sa mga nagbabalak dito sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Canada as a international student with a dependent or yung spouse visa na kung tinatawag din nila na open work permit, may kasamang open work permit. So expect nyo na po na ang may papayo ko lang po ay pag may job offer na makikita po yung OWP, yung open work permit na kasama nyo, o ikaw ay isang open work permit, ay i-grab nyo na po kaagad yung trabaho. Kasi yun naman po, yung rate dito ay per hour naman po yung bayad. So malaking bagay na rin po every oras. Malaking bagay na para sa pangaraw-araw nyo na pamumuhay dito sa Canada. So yun guys, dito na ako sa school ni Furley, sa Fanshawe. Ayan o, yan po. Yung kung klaro nyo. Ayan po. Ayan. Antayin lang natin siya na mag-out. Antayin lang natin. So ito po yung, dito po ako sa may likod niya banda, sa likod ng Fanshawe banda, sa downtown campus po pala. Ayan yung mga building. So yun guys, habang nag-aantay ako kay Furley na mag-out dito sa kanyang school, ay bigla na namang bumuhos yung maliliit na parang ambon sa atin, ambon. Pero siya, yellow na maliliit. Ayun o. Ewan ko kung klaro nyo. Hindi klaro eh. Hindi siya klaro, hindi klaro. Pero siya, kung sa atin ambon, pero kasi nga malamig, medyo siya, parang yellow na maliit. Tapos pagkabagsak sa excuse me, pagkabagsak sa katawan mo or sa mga damit, sa mga ganitong akotse, natutunaw siya kagad. So ayan na guys, andito na si Furley. Yan ayun. May dala-dala ata siyang pagkain na niluto niya. Ayan. Yan. Ayan. Hello. Kumusta? No. Nantay pagkaon na nalaghan. Yun, may luto siyang ulam sa niya, program. Ay. Last luto. So ayan, last na niya na yan. Last na daw nila na luto
sa kanyang program, last na activity. Ay. Tsaka po, ano ba yun? Siya nga po pala. Siya nga po pala ay ano pala siya, buntis siya ng 5 months. Kaya so ayun, uwi na tayo para matikman natin yung luto niya. Umuwi pala ka. So ayun guys, andito na kami sa bahay. So hanggang sa muli na lang nating video. Maraming salamat. Paalam.